The reason why they transfer in other MLM company, they are victim of team politics or conflicts. Ayan. Yes. Oh, dami nito. Marami kayong masasabi rito, no? Team politics or conflicts. Ba't ba nagkakaroon, no? Hindi mawala-wala yung politics na yan. Grupo-grupo, team, kampihan, may ganyan eh. Kahit yung huling company sinalihan ko, Janet, dun, kapapasok ko lang dun, may ganun na agad. Dalawang upline, number 1, number 2, magkagalit. Magkaiba ng sistema, magkaiba ng impluensya. Kapapasok ko lang, buti na lang ako, mahilig akong magsarili talaga. Sorry, no? Hindi ko sinabing gayahin niyo ako. No? Depende sa kapasidad niyo, no? Buti na lang ako, laging I applying my leadership na natutunan ko sa Leadership Incantation na I will build, as a leader, I will build and create. Ayokong iasa kanino man. From me pababa, yun. Pero I respect my uplines, no? So, team politics or conflicts, ayan, toxic team environment. Naku, pag iyan ang iwasan nyo, mapasali ka sa isang samahan na toxic. Laging pinag-uusapan, ng mga negative things, hilahan pababa, tapos isa-isa na naglilipatan, damay ka na, no? Envy, ayan, no? May mga bumanggit niyan dito kanina, no? Envy, backstabbing, pag nakatalikod ka kung ano sinasabi sa ibang tao, yung mga ganon, no? Or competition inside the group. Maganda sa amin, dito kayo umatin. Tapos merong naghulihan sila ng kanilang ugali, ng loob. Nung merong isa na nasilaw sa shiny object, nakakita na isang opportunity, nasagot daw sa kanilang pagbaba ng komisyon. Hindi naman natin iiwan ng live good. Laging ganun ang niyan, banat eh. Hindi naman mahigpit si Ben, hindi nagtutsugi si Ben. Hindi naman natin iiwan yung live good. Patago lang muna natin gawin. Pero hindi naman talaga patago, no? Dahil lumalabas naman ang apoy pag may usok, no? So anong nangyari? Lumipat yung isa, nahawa yung isa, pangalawa, pangatlo, halos lahat na sila nandoon. Pero meron pa ring matino ang pag-iisip na hindi basta sumasali sa ganyan, no? Merong ganun eh. Unang-una, ayan, yung an example mo po kanina, naalala ko yung quotation na you cannot build a kingdom while competing inside the castle. Kasi sabi mo nga po, kayo yung upline, di ba? So, instead na ina-uplift nyo ang bawat isa, others focus on outshining others. Yung, hindi, mas okay ako dito. Dapat ito ang gagawin ko kasi ginawa niya yan. So, it is leading tuloy na nakikita na insecure ka and you are creating division and then later on, silently nagki-quit na sila. So, I would like to emphasize that real leadership is not about being better than others. Kasi, wag na wag niyong ikukumpara kasi accept the fact that there will always be somebody better than you. It is about making others feel better because of you. Kaya nga lagi natin sinasabi, it's not about what you know, but it's about how you made them feel. People don't care how much you know until they know how much you care. So lagi niyong tatandaan yan. That's a very important one in leadership. And of course, pag maraming ego, that would also kill duplication. Pag masyado kang ego, nakafocus ka kasi more on outshining others. So, imbis na mag-focus ka in building your team, ang tinitignan mo, hindi, dapat mas hihigitan ko yung ginagawa niya. So, hindi ka na nakafocus more on the duplication, but you are focusing more on ego. And remember, ego will always create complication. Truth is simple. Ego always make it complicated. So, yun yung mga isang masasabi ko dyan sa coach, sa team politics. And pag masyado ng toxic yung community, syempre yung energy toxic din, naghahawaan kayo. Like instead of saying na ano ba ang dapat, nakafocus ka dun sa hindi nyo o sa nangyari na nako, attrition, paano ba yan? Sa tingin nyo, kailangan nang lumipat. Oo nga, ang hirap nang mag-build. So, toxic yun. Instead na mag-focus ka sa hindi mo ginawa. Ano ba yung hindi mo pa ginawa? Teka, mali yung strategy natin noon. Gawin muna natin. Ito hindi pa natin nagawa. So, dito tayo. But, pag nasa toxic environment ka, sasabi mo, o sige, dito na tayo. Ay, nako, hindi na talaga pwede. It's time lumipat na. So, nagkawatak-watak din. Instead na nag-duplicate,
nagtawatak-watak tuloy. So, very crucial din dyan is ego talaga. Yeah. Yun. Ang hirap iswallow, no? Ng ego. Vice versa, no? Kahit nasa ibang company po kayo, no? Ganun din. Lahat ng salihan nyo na company, don't compete sa mga upline mo, crossline mo. Don't compare yourself sa ibang tao. Nasa training yan. Laging tinuturo yan, eh. Kung meron kang dapat i-compete yung sarili mo. Yung resulta mo kahapon. Yung resulta mo Right. last week. Yung resulta mo last month. Yun ang i-compete mo. Di ba? Oh, wag yung ibang tao kasi mapaprostrate ka talaga. And ang tendency Yes. lilipat kapag hindi mo magawa. Ganun po 'yun. Oh, 'di ba? Pero ito totoo to. Victim kung bakit maraming nagta-transfer, lumilipat, victim ng team politics or conflicts. Laging ganyan. Mga dalawang upline magkaaway, hindi magkasundo, mga ganun no. So please wag ho kayong magpadala sa ganyang situation ng mga coaches kung meron kayong mga ganyan. All you have to do, babalik na naman ako sa sinabi ni Coach Ian, focus ka sa pangarap mo, focus ka sa sayo at sa downlines mo. Magpaka-leader ka sa grupo mo. Ayos!